Si Yeiba ay isang batang samurai na pinalaki sa kagubatan ng kanyang astig na ama na si Kinjuro. Hindi siya pumapasok sa paaralan o namumuhay gaya ng isang normal na bata, kaya ngayong araw ay nakikipaglaban siya sa isang guerrilla bilang parte ng kanyang pangkaraniwang afternoon training session. Nagsimula ang laban at madaling naiwasan ni Yeiba ang lahat ng atake ng guerrilla, may oras pa siyang magyabang. Pero dahil sa sobrang kumpiyansa, nahuli siya at inihagis paakyat sa ere. Pero sa tulong ng iba pa niyang kaibigang hayop, nakakuha siya ng boost habang nasa ere, at bumagsak siya pababa upang ihampas ang pinakamalakas na overhead sword strike na makikita mo, diretso sa ulo ng guerrilla. Nagdiwang si Yeiba at ang mga hayop, at dumating ang kanyang ama para batiin siya, "Galing, anak." Madali lang talunin ang mga guerrilla, sagot ni Yeiba. Pero nakita ng iba pang guerrilla na natalo ang kasama nila, kaya pinalibutan nila sina Yeiba habang masama ang tingin sa kanila. Noong una, gustong sabayan ni Kuro, ang ama niya, ang lahat ng guerrilla, pero naisip niyang isa lang ang buhay niya, kaya agad silang tumakbo palayo habang hinahabol ng mga galit na guerrilla. Nagtago sila ni Yeiba sa loob ng mga kahon na puno ng saging. Habang dumaraan ang mga guerrilla, isang bulag na trabahador ang hindi sila napansin at isinara ang kahon, saka ipinako ito na kulong sila sa loob. At sa isang iglap, nasa loob na sila ng truck na paalis na, papunta mismo sa Japan. Lumipat naman ang storya sa Japan, kung saan nag-aantay si Sayaka sa kanyang ama. At nang makita niya ito, agad niya kinongratulate ang kanyang ama dahil nag-champion ito sa kendo. Agad natuwa ang tatay niya pero sinabing, "Pero ang Kenjuro Kuragain na yan, hanggat hindi ko siya natatalo, hindi ako magiging totoong champion." Pero natigil sila nang magkaroon ng komosayon at nagtatalsikan ang mga tao. Lumabas dito si Yeiba at inatake si Raizo, pero napaatras kaagad si Yeiba at sinabing, "Wow, mukhang malakas ka." Pero hinaranggan agad ni Sayaka si Yeiba. Pero sumagot si Yeiba, "Samurai ka din ba?" Pero hindi sumagot si Sayaka at tinanong lang kung sino siya. Kaya nagpakilala ito, "Ako si Yeiba Kuragain, ang samurai extraordinaire." Nagulat si Raizo nang marinig ang apelyidong Kuragain, sabay tanong ni Yeiba, "Ikaw, sino ka?" Nahiya si Sayaka at sinabing, "Ako si Sayaka Mine. Isa akong babae." Dahil ito ang unang beses na makakita ni Yeiba ng isang babae, agad siyang na-excite at kung saan-saan sinalat si Sayaka. Kaya naman nakatikim siya ng matinding hampas ng payong. Pero natigil sila nang makitang hinahabol si Kenjuro ng mga pulis. Pero imbes na tumulong, agad naggigil si Raizo at hinamon kaagad si Kenjuro ng isang duwelo. Pero tinangay lang siya ni Kenjuro, sabay tawag kay Yeiba na sumunod. Matagumpay silang nakatakas sa mga pulis at nakapunta sa bahay nila Raizo. At nagsalita si Kenjuro at sinabing, "Magbabago na ang lahat, Yeiba. Simula ngayon, eto na ang bahay mo." Agad nagtatakbo si Yeiba sa loob, pero may isang matanda ang pumihil sa kanya kaya sinabi ni Yeiba, "Bitiwan mo ko, unggoy." Kaya nainis ang matanda at binalak na hampasin si Yeiba, pero agad dumating si Sayaka at pinigilan ito. Ngunit nagrereklamo si Raizo dahil agad-agad nagdedesisyon si Kenjuro na dito titira si Yeiba kahit hindi pa siya pumapayag. Pero agad silang hinarang ng matanda at sinabing, "Kenjuro, ano na naman ang kaguluhan ang gagawin mo dito?" Pero sobrang na-excite si Kenjuro at sinabing, "Wow tanda, buhay ka pa at malakas ang alindog." Nang malaman ng matanda na anak ito ni Kenjuro, agad siyang may naisip at inaya sila sa isang lugar. Dinala si Yeiba sa kanilang dojo kung saan nag-eensayo ang pinakamalalakas na samurai. Tuwang-tuwa si Yeiba, pero lumapit si Kenjuro at isa-isang pinabagsak ang mga samurai. Pero may isang nakaharang sa atake niya kaya sinabi niya, "Oh, eto, pwedeng ailaban sa anak ko." Kaya nabigla si Raizo at sinabing, "Baliw ka ba? Ayan ang pinakamagaling dito sa dojo namin." Kaya napaisip ang matanda, "Sa tingin mo ba ganyan ka kalakas, bata, para labanan ng aming pambato?" Kaya sinabi ni Kenjuro, "Kapag nanalo ang anak ko, papayagan yung manatili siya dito." Pumayag naman ang matanda at agad inutusan ang kanilang samurai na labanan si Yeiba ng buong puwersa. Pero nagdalawang isip ito dahil bata lang si Yeiba. Kaya nagreklamo na si Yeiba. "Puro salita, ang tagal naman. Tara na, mas okay pa laban sa mga gorilla at babon?" Kaya nagalit ang samurai. "Wala kang karapatang i-disrespect ang mga elders mo ng ganyan, Takmol." Pero bago magsimula,
Sinabi ng matanda na magsuot si Yeiba ng padang at protection. Pero tumanggi si Yeiba at sinabing, ayoko. Dahil sabi ni Papa, mahihina lang ang nagsusuot ng ganyan. Sabay tawa ni Kenjuro na ikinainis ni Raizo. Dahil dito, napasabi ang matanda, dito ka magsisisi, bata. Nagsimula na ang laban. Agad umatake si Yeiba, at malalakas ang bawat hampas niya. Pero naiwasan nito lahat ng samurai kaya nabilib si Yeiba, malakas nga ang kalaban niya dahil hindi siya makatira. Sabay minamaliit siya ng samurai at sinabing, ano? Gusto mo ba ng time out, bata? Hindi ka pa nakakaisa. Sabay atake ng napakabigat, na ikinagulat ni Yeiba. Pero nasalulang din niya ang lahat ng atake. Pareho silang hindi makatama sa isa't isa na lalong nagpabilib sa kanilang dalawa. Bigla namang may naisip si Yeiba, ang estilong ginagamit niya sa mga jungle beast. Nagulat ang lahat dahil biglang tumalikod si Yeiba sa kalaban niya. Nagsisigaw ang matanda, ano pa ang inaantay mo? Atakihin mo na, wide open siya. Kaya agad umatake ang samurai, pero nakapikit si Yeiba at sinabing, kailangan ko gamitin ang instinct ko. Naiwasan niya ang atake, at imbes na sa ulo ng kalaban umatake, inatake niya mismo ang espada ng kalaban. Sa sobrang lakas ng puwersa nito, nawasak ang espada ng kalaban at tinamaan siya sa body armor, kaya tumalsik ito sa bubong. Napanganga ang lahat sa tinataglay na lakas ni Yeiba, dahil pumakat sa bubong ang pinakamagaling nilang samurai at wasak din ang body armor nito. Masayang masaya si Yeiba habang natulala ang lahat, dahil nanalo siya gamit lang ang kanyang instinct. Kaya wala nang nagawa si Raizo kundi pumayag. Pero maya-maya, natulala ulit ang lahat nang makita nilang ginapos ni Yeiba ang kalaban niya. Kaya sinabi ni Yeiba, ganito ang ginagawa namin pagkatapos talunin ang kalaban, niluluto. Kaya napasigaw si Sayaka, gunggong. Alaka sa gubat. Kinabukasan, pasikat pa lang ang araw, nagising si Sayaka dahil nag-e-ensayo na agad si Yeiba. Kaya sinigawan niya ito, anong ginagawa mo? Anong oras pa lang? Pagdating ng oras ng kainan, napatanong si Sayaka kung bakit may kasama lagi si Yeiba na isang tigre. Kaya sinabi ni Yeiba na kaibigan niya ito. Napatanong rin sila kung bakit hindi na nila nakikita si Kenjuro. Kaya nag-abot ng sulat ang kanilang maid, at galing ito kay Kenjuro. Ang nakasulat dito ay, may pupuntahan lang ako, alagaan niyo muna siya. Kaya napasabi si Raizo, anong klaseng tatay to? Iniiwan lang bigla ang anak niya. Pero sinabi ni Yeiba, ganun talaga si Papa, laging umaalis. Sigurado ako, nasa kagubatan siya. Habang papunta sa eskwelahan si Sayaka, sumunod si Yeiba sa kanya at tanong ng tanong kung saan siya pupunta. Sinabi ni Sayaka, pero wala siyang ideya kung ano ang paaralan. Kaya inakala ni Yeiba na isa itong training ground. Sumagot si Sayaka, oo, parang ganun. Kaya sinabi ni Yeiba, so, napakaraming malalakas na kalaban doon. Dito may naisip si Sayaka na isang masamang plano, kaya agad siyang nagsabi, oo. Napakadaming malalakas na kalaban doon. At kumakain sila ng mga kagaya mo. Inakala niya na matatakot na si Yeiba at hindi na sasama. Pero sumagot ito, huwag ka mag-alala, Sayaka. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Sinubukan pa siyang kausapin ni Sayaka, pero wala na siyang magagawa, gigil na si Yeiba makipaglaban sa mga malalakas na kalaban, na sinabi niya. Pagdating sa eskwelahan, sobrang nakatean ang mga babae kay Yeiba. Nang makita sila ni Yeiba, sobrang natuwa siya dahil napakaraming babae. Kaya agad niya silang pinagyayakap at pinagsasalat. Kaya naman binatukan siya ni Sayaka at sinabing, umuwi ka na. May practice pa ako. Pero tumanggi si Yeiba at sinabing, hindi ba sabi mo, maraming malalakas na kalaban dito? Kaya hindi kita pwedeng iwan mag-isa. Wala nang choice si Sayaka kundi pumayag. Pagpasok sa eskwelahan, natuwa si Yeiba dahil napakarami ring samurai sa tingin niya. Nagpaalam si Sayaka at sinabing magbibihis lang siya saglit. Pero habang nagbibihis si Sayaka, pawit ng pawit si Yeiba at sinabing, wow, napaka-sexy mo, witwu. Dahil dito, nap-icon si Sayaka. Dahil sumunod pa rin si Yeiba, agad siyang nagtanong, bakit ganon? Nagagalit siya? Sabi ni Papa, gusto raw ng mga babae ang ganon. Agad siyang binalibag ni Sayaka at pinalayas sa labas ng silid. Natuwa pa rin si Yeiba dahil maraming espada sa paligid. Pero bigla siyang kinabahan nang may isang lalaking lumapit sa kanya. Agad umatras si Yeiba at naghanda makipaglaban.
Kakaiba ang lalaking to, hindi ko man lang naramdaman ang presensya niya, sabi ni Yeiba habang pinagmamasdan ang papalapit. Agad siyang pinigilan ni Sayaka, pero matatag ang paniniwala ni Yeiba. Malakas siya, sumagot si Sayaka, talagang malakas yan. Siya ang national champion. Lalong ginanahan si Yeiba at agad hinamon ang lalaki. Pero tumanggi ito at sinabing, hindi ito playground. Dahil dito, ginawa ni Yeiba ang pang-aasar na estilo niya sa mga beast monster para mapilitang lumaban ang lalaki. Hindi ito playground. Ngunit nang makakita ng opening si Yeiba, agad siyang umatake. Ngunit mabilis na nakaiwas ang lalaki, at sa isang mabilis na atake, tumalsik ang espada ni Yeiba. Napangiti si Yeiba at nagpakilala, mukhang malakas ka. Ang pangalan ko ay Yeiba Kuragin. Ikaw, ano pangalan mo? Nagpakilala ang lalaki, ako si Anamaru Takeshi, ang national champion. At dito na nagsimula, ang lifelong rivalry ni Yeiba. Lumipat ang istorya kay Anamaru, kung saan pinapakita ang napakarami niyang tropeyo. Sinabi niya sa sarili niya, walang makakatalo sa akin, kahit sino. Samantala, si Yeiba naman ay patuloy pa ring sumusunod kay Sayaka, kahit paulit-ulit siyang pinapauwi nito. Kaya naman, inasar na lang siya ni Yeiba. Sa kanyang pagtakbo, nakabangga niya si Anamaru. Pero hindi niya maalala ang pangalan nito. Kaya nagpakilala muli si Anamaru, at agad-agad siyang hinamon ni Yeiba ng isang duelo. Pero tumanggi si Anamaru at sinabing, ayokong labanan ka, hamak ang lakas ko sa'yo, magmumukha lang akong tanga pag lumaban ako. Nainis si Yeiba at bigla siyang umatake. Pero naiwasan ito ni Anamaru at sinipa siya ng malakas, kaya tumalsik si Yeiba. Sabay sabi ni Anamaru, mag-ensayo ka pa ng isang dekada, baka sakaling labanan na kita. Inis na inis si Yeiba, kaya sinabi ni Sayaka, may paparating siyang national battle, kaya focused siya at ayaw kanyang labanan. Habang tawa ng tawa si Yeiba, bigla siyang napaisip, may naisip siyang ideya. Buong maghapon, nagtaka si Sayaka dahil hindi niya makita si Yeiba. Habang si Anamaru naman ay nagulat dahil nawala ang lahat ng gear niya. Sinabi ng isa niyang kasamahan na nakita raw niya ito sa baba ng hallway. Doon niya nakita ang isang sulat na may nakasulat. Anamaru, isa kang tanga. Ako to, si Yeiba. Nap-icon si Anamaru at agad hinanap si Yeiba. Pero isa pala itong trap. Naiwasan ito ni Anamaru at sinabi, sa tingin mo ba, gag-ana sa akin ang mga ganyan? Muling tumakbo si Anamaru, pero meron na namang isang trap na halos makadali sa kanya. Kaya nasabi niya, kailangan mo pang galingan, bata? Pagkuha niya ng gear niya, isang pana ang nakatutok sa kanya, pero naiwasan din niya ito at sinabing, mukhang nagiging seryoso na ang sitwasyon Habang si Yeiba ay inip na, sinasabi niya, napakatagal naman ni Anamaru. Pero ilang minuto lang ang lumipas, dumating na si Anamaru, hingal na hingal. Nakiusap siya, ibigay mo na lang ng maayos ang natitira kong gear. Pero tumanggi si Yeiba at sinabing, labanan mo muna ako. Nanindigan si Anamaru at sinabing, ilang beses ko bang sasabihin, hindi ka karapat-dapat na kalaban ko. Dahil dito, hinagis ni Yeiba ang headgear ni Anamaru. Agad itong hinabol ni Anamaru. Kahit mahulog siya mula sa rooftop, walang kahirap-hirap siyang nabuhay. Dito, bumilib si Yeiba. Nagyabang naman si Anamaru, pero nadali pa rin siya ni Yeiba sa isa pang trap. Nagulat si Anamaru at napatanong, paano nagagawa ng isang bata ang ganitong klase ng mga patibong? Ngumiti si Yeiba at tinanong, so ano, lalabanan mo na ba ako? Pero tumanggi pa rin si Anamaru. At dahil sa pagtanggi niya, agad siyang tinabyo na ni Yeiba at tinakpan pa ang labasan niya. Sigaw ng sigaw si Anamaru, pero iniwan na lang siya roon ni Yeiba. Kinagabihan, nag-aalala na ang mga kasama niya dahil wala pa ring balita kay Anamaru. Ngunit nasa bubong lang pala si Yeiba, umaalulong na parang asong lobo. Samantala, si Anamaru ay pika na sa mga ginagawa ni Yeiba at sinabing, gusto mo ng laban? O sige, bibigyan kita ng laban na hinahanap mo. Maya-maya, dumating si Anamaru sa dojo ni Sayaka at tinanong kung nasaan si Yeiba. Sagot ni Sayaka, wala siya dito. Napasigaw si Anamaru, bakit hindi niyo siya atali para hindi na siya nakakaperwisyo? Sa kasisigaw niya, natapakan niya ang tigreng alaga ni Yeiba. Nagulat siya, at agad siyang inatake nito. Pero madali niya itong tinalo. Galit ang matanda at sinigawan siya. Ikaw, kalbo, marami ka pang kailangang matutunan. Hindi ganyan umasta ang isang tunay na samurai.
Pero nagalit lang lalo si Anamaru. Kaya muling nagsalita ang matanda. Maganda ang estilo mo, pero hindi pa sapat yan kung gusto mong matutunan ang way of the sword. Pero hindi ako ang kailangang mong talunin. Sabi ni Sayaka, pupunta raw si Yeiba sa bahay ninyo. Agad tumakbo si Anamaru sa takot na may gawin na namang kabobohan si Yeiba. Napabuntong hininga si Sayaka. Hay nako, puro gulo ang dinadala ni Yeiba. Dapat masampolan na yan ni Anamaru, at mapatulog sa bagbog. Ngunit nagsalita ang matanda, yan ang tanong, sino ang masampolan at sino ang makakatulog sa bagbog? Sa harap ng bahay ni Anamaru, nagsisigaw si Yeiba at hinahamon siya ng laban. Pero walang sumasagot. Pagpasok ni Yeiba, nakita niya ang alaga niyang malaking ibon na tila may kinakain. Nang magkita sila, sobrang saya nilang dalawa. Masaya si Yeiba dahil lumipad mula sa gubat ang ibon niya papunta sa kanya. Pero laking gulat niya nang makita ni Anamaru si Yeiba nakasakay sa kanyang ibon. May nalaglag pang balahibo ng kalapati, at nang tiningnan niya ang kulungan nito, sira-sira na at takot ang mga alaga niyang kalapati. Galit na galit si Anamaru sa ginawa ni Yeiba sa mga ibon niya. Galit na galit din si Yeiba nang malaman na sinaktan ni Anamaru ang kanyang tigre. Agad silang nagkatakbuhan papunta sa isa't isa, at nagtagpo sa Kinyuzan Temple. Sinubukan silang bawalan ng pulis, pero hindi na sila napigilan. Naglaban sila. Sinipa ni Yeiba si Anamaru. Sigaw ni Anamaru, "Maduruuya, makipaglaban ka sa espada, hindi sa manipa." Nagtagisan ng lakas ang dalawa. Napakatindi ng laban, at nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa loob ng templo. Todo bigay, gigil na gigil sila sa isa't isa. Umabot ang labanan nila sa buong syudad. Binuhat ni Yeiba ang malalaking kahoy at pinagpapalo kay Anamaru. Pero laking gulat niya, biglang nawala si Anamaru. Mula sa likod umatake si Yeiba, pero nasalo ito ni Anamaru. Kaya naman, kinagat na lang ni Yeiba ang ulo ni Anamaru. Tumagas ang dugo mula sa kagat. Dahil sa inis, umatake si Anamaru, pero nagulat siya nang maiwasan ito ni Yeiba. Isang solidong atake ang tumama sa ulo niya, at bumagsak si Anamaru. Nagkandatulan si Yeiba sa tuwa habang sumisigaw. Nanalo ako, pero bigla siyang bumangga sa road sign. Pag-uwi, habang ginagamot siya ni Sayaka, sigaw siya ng sigaw dahil sa hapdi ng alkohol. Unang beses kasi niya itong maranasan. Sabi ni Sayaka, kung si Anamaru yan, hindi siya sisigaw katulad mo dahil lang sa sakit. Pero sa kabilang banda, si Anamaru ay mangiyak-iyak habang ginagamot ang kagat niya sa ulo. Sumisigaw din ito sa sakit, habang hawak ang ulo. Lumapit ang matanda kay Yeiba at sinabing, "Ano ba yan? Kinagat mo siya sa ulo para lang manalo?" Sumagot si Yeiba, "Ang panalo ay panalo." Pero sagot ng matanda, "Kung hindi mo siya tinalo sa patas na laban, hindi ka talaga nanalo, bata." Natahimik si Yeiba. Naalala niya ang sinabi ni Anamaru, "Lumaban ka ng patas." Kaya sinabi ni Yeiba, "Oh sige, lalabanan ko siya ng patas." Sa susunod, agad umalis si Yeiba at inaya ang mga alaga niya para mag-training. Madali lang niyang nabagsak ang dalawa, kaya naisipan niyang takpan ang mga mata niya habang nagsasanay. Napansin ito ng matanda at sinabing, mukhang pinapalakas niya ang kanyang shigan. Sagot ni Sayaka, "Hindi ba yun ang isa sa pinakaimportanteng skill sa sword fight?" Sagot ng matanda, "Oo, pero hindi niya alam yun. Kusa lang niya itong ginagawa base sa instinct. Kahit na medyo tanga siya, magaling siyang matuto pagdating sa espada." Dahil sa naisip ang ensayo, nahirapan si Yeiba. Nahulog pa nga siya sa bubong. Pero ngumiti si Sayaka habang pinagmamasdan siya. Kahit nasasaktan at nahihirapan, patuloy pa rin si Yeiba sa pagsasanay. Pero mukhang nasobrahan, dahil maski habang kumakain, nakatakip pa rin ang mata ni Yeiba. Sabi ni Sayaka, "Tumigil ka nga, pati ba naman sa pagkain?" Sinubukang kunin ni Tiger ang ulam niya, pero nasense ito ni Yeiba at tinuhag agad. Biglang sigaw ng matanda, "Sira ulo, akin yan ang tinuhag mo." Nagkagulo sa hapagkainan, at natameme na lang si Sayaka. Kinagabihan, habang naliligo si Sayaka, bigla niyang naramdaman na may presensyang papalapit. Binuksan ni Yeiba ang pinto, at dahil na-sense niya si Sayaka, pumasok siya sa banyo. Nagdulot ito ng paglipad niya sa pader, courtesy of Sayaka's furry. Sa kabilang banda, si Anamaru naman ay paspusang nag-e-ensayo. Ang inspirasyon niya, ang nakakapiko na pang-aasar ni Yeiba.
Tila binabangungot na siya sa kabobohan ng batang yon. Napasigaw si Anamaro sa inis, at bangungot nga ito, kaya kahit hating gabi, nagpatuloy sa pag-eensayo si Anamaro. Hindi niya matanggap na natalo siya kay Yeiba, kaya pinanggako niya sa sarili. Lalakas pa ako, hindi dito matatapos ang laban namin. Habang nagpapatuloy siya sa ensayo, may napansin siyang isang lihim na hagdanan, nakatago sa lilam ng dojo. Bumaba siya sa ilalim ng lupa. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Pagdating sa dulo, tumambad sa kanya ang mga kakaibang estatwa, mga lumang samurai na tila binabantayan ang lugar. Sa gitna ng altar, may isang espada na nakalagay sa pedestal. Isang espadang may simbolo ng hangin. Lalapit na sana si Anamaro para kunin ito nang biglang may nagsalitang malalim na tinig. Ang espadang ito ay pinapasa lamang sa dugo ng mga Anamaro. Ito ang Fujin Ken, ang Sword of the Wind God. Kapag ginamit mo ang espadang ito, ikaw ang magiging pinakamalakas na swordsman sa buong mundo. At sa isang tanong na punong-puno ng tukso, hinahangad mo ba ang kapangyarihang lampas sa iyong imahinasyon? Tumitig si Anamaro sa espada at sinabing, kapag napasa kamay ko ang espadang ito, mapagbabayad ko na si Kuregain Yeiba sa lahat ng ginawa niya. Hinawakan niya ang espada. Sa oras na yon, umilo ito, isang nakakasilaw na liwanag na nagpakita ng tanda ng Wind Sword. Naglabas ito ng matinding enerhiya. Yumanig ang buong lugar. Ang hangin sa paligid ay sumayaw na parang may buhay. At sa isang iglap, nag-iba ang anyo ni Anamaro. Ang dati simpleng mandirigma, ngayon ay punong-puno ng aura ng Diyos ng hangin. Nagkaroon siya ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan, ang Wind of the Sword God. Grabe, napakasaya at napakaganda ng anime na ito. Kaya kung nag-enjoy ka, huwag mong kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang high-quality anime recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.